unit na ginawa natin, ano siya, in-upgrade natin siya ng 600 FPS. Ang base unit natin is ENC645. So shoutout sa nagpagawa nito, si Boss Boss K na lang kasi baka iban to sa mga game sites eh. Okay, so Boss K, ENC645. Ito yung dumating last week, guys. Tatlong kulay ang meron tayo. Color black, GY at saka itong color tan. So yung base unit natin is full metal with complete DDM4 markings, 6 inches na front assembly, metal din. May front and rear sights, naka DD grip, and then naka PDW buttstock. Okay, so ayan, punta tayo dun sa pag-share namin ng parts na ginamit natin. Para may idea kayo kung magkano and kung ano yung mga kailangan pagdating sa high FPS upgrade. Okay, so iba't ibang gunsmith guys, iba-ibang iba-ibang formula nila sa pag-upgrade. Pwedeng mag-apply ito sa inyo, pwede ring hindi. So tanong sa mga tech nyo. Pero ito yung mga usual na ginagamit ng tech namin pagdating sa mga high FPS upgrade. Unahin na natin syempre yung tight barrel. Kung mapapansin nyo guys, may clean yung unit. Kailangan nating habaan. So nag-extend kami. Lalagyan namin ng suppressor yan. Wala pang available kasi papakuha pa lang ako. Pero lalagyan namin ng suppressor yan. 8 inches sa suppressor. So, medyo maghahaba pa siya. Para matakpan nyo syempre yung inner barrel. Baka, ang tawag dito, sabihin nyo ang pangit. Tatakpan pa po yan, tatakpan pa. Okay, so ang pinalit natin is MA, inner barrel guys. 6.01. So, ano ba to? Ano bang length nito? Mga 410, mga ganun 410, 363 mm. Okay, so gumamit din tayo ng SP170 spring. Ito 950 to guys. Ito na yung pinakamataas ng garter spring, shown-up spring. And then ito shims to o delayer. So gumamit din tayo ng delayer. And then SHS na 18:1. So sabi ko sa inyo, 'di ba? Sobrang tipid nung gun tech namin. Pero when it comes to reliability guys, subok na namin to. Ilang beses na, ilang ulit na namin to ginawa. Itong ganitong upgrade ng 600 FPS and ganitong mga parts. Talagang maganda yung pagkaka-shims and maganda yung pagkakatimpla nung internal parts. So SHS 18:1. And then pansin ko pala, sa lahat ng tech namin, siya yung pinakamatipid talaga when it comes to high FPS upgrade. And yun nga nabanggit ko sa inyo, reliable guys. Ito gumamit din kami ng 15 teeth na piston body. Hindi, teka. Pakita ko sa inyo yung kinalit natin. So metal din naman yung piston ni ENC, pero siguro dun sa timpla nung internals mas okay yung SHS. Hindi ko alam pero siya yung nagpapalit eh. So ayun, ito magagamit pa to kasi metal teeth naman to. So lahat ng parts na ginamit natin babalik dun sa nagpagawa. And then shims, syempre. Shims. So guys, shims. Isa to sa mga importanteng gawin dun sa unit. Kasi kumbaga, yung smoothness ng unit dito kukuhanin yung guys. Kaya kung yung tech nyo magaling mag-shims, wala kayong magiging problema dun sa sa unit kahit hindi siya steel parts. Nozzle. So double O-ring nozzle. Rubber. Importante din ng rubber pag nagtaas ng FPS. And then, eto ba? Nagkaano ba siya dito? Pinnacle. So importante din yung motor natin malakas kasi sobrang tigas na nung spring na atake niya. Pag medyo mababa yung motor natin guys na upgrade, hindi niya mahahatak yung matigas na spring. So importante ito. Ang ginamit namin is Pinnacle 40K RPM. Okay, so yung 40K RPM, meron siyang halong bilis. So torque is 35K, 30K. Ito 40K. And then tawag dito, cylinder body guys. MA cylinder body. Teka.
MA, no, cylinder body ginamit. So kasi yung stock niya is naka-type 2. Since ito kasi guys, magbe-base to dun sa haba ng inner barrel. Kung more than 300 mm naman yung ihaba ng inner barrel natin pataas, magta-type O na talaga tayo. And kung hindi sukat kasi yung cylinder guys, dun sa inner barrel, ang mangyayari kasi aalog yung BBs. So since ito originally naman is PDW siya, naka-type ano siya, type 2. Ayan. Okay? So ayun. May mga nagtatanong kasi kung ano daw yung mga kaibahan ng mga cylinder. And then syempre nag-DINS plug na rin tayo. Ayaw natin masunugan ng plug. Ang gagamitin na pala natin dito guys, 2.2. Automatically pag nag-upgrade ka, kailangan mo na ng mas malakas na battery kasi hindi nga na kayang hatakin yung spring or hindi nga na kaya yung high FPS output ng unit. Hindi na kayang hatakin. Okay, punta na tayo dun sa pag-test. So yun, nabanggit ko sa inyo, ito na yung, I think ito na yung pinakamurang budget na pwedeng yung gawin for high FPS spring, high FPS unit upgrade. And para doon sa mga interesado magpa-upgrade guys, mag-PM lang kayo sa page natin. Pero syempre hindi mo na ito po pwedeng gamitin sa mga friendly game sites. Kung open FPS, okay lang. Saan yung kasama niya palang magazine is mid-cap magazine 120 rounds. Okay guys, test natin. And isa din palang ipapaalala ko guys, reminder lang, hindi na siya pwede pangbabaran. Okay, hindi na siya po pwedeng ibababad mo sa full auto. Kasi nga, masyado ng malakas yung spring yan, and at the same time, sobrang stress na siya. So hindi na talaga ito po pwede sa pangbabaran. Kung ang laruan nyo sa field nyo is full auto, guys, hindi ito para sa inyo. Kung pataasan yung labanan, ito pwede to. Full auto burst pwede. 3 round burst pwede. Pero yung sasabihin natin if full auto, guys, masisira to. Sobrang stressful na nung parts ito. Okay. Test tayo. Semi-auto. Ayan, 608. Ano pa? 617. Di ba? So may mga gawa din ng tech na mapapansin nyo guys, hindi maganda yung alam mo yung tunog. Sa tunog pa lang maririnig nyo na yung mapapakiramdaman nyo na kung yung gawa ba is polido. Ito, pakita ko sa inyo. Masisemi natin. Diba? So smooth yung pagkakashims niya. I-round burst natin guys. 3 round burst. Actually, mabilis pa eh. Diba? Mabilis pa. 616 consistent. And makikita nyo dun sa FPS guys, kung yung unit ba is may singaw. So, eto, nakita nyo naman, yung FPS niya is consistent. And ayun. Again, DD M4 ENC645. Thank you kay Boss K natin na nagpagawa ng unit na to. For sure, sobrang tuwa nun kasi sobrang ganda nung kinalabas